nanghihinayang sa pagiging master teacher. Ang pagiging sibilidad ay hindi tumitigil sa pagtuturo, umaabot ito sa pamamahala ng maraming subjects na maaaring humantong sa subject overload. Nangangailangan ito ng sakripisyo ng personal na oras at sa maraming pagkakataon, humahantong sa pagiging pangunahing prioridad ng trabaho sa lahat ng iba pa. Magandang araw po mga kaguro. Nanghihinayang sa pagiging master teacher. Ang pagiging master teacher ay madalas na nakikita bilang isang makabuluhang tagumpay sa larangan ng edukasyon. Ito ay isang posisyon na kumikilala sa kadalubhasaan, dedikasyon, at kakayahang manguna sa iba. Gayunpaman, kasama ang iginagalang na pamagat na ito ay may kasamang hanay ng mga hamon, na kung minsan ay maaaring humantong sa mga damdamin ng panghihinayang. Bagamat kapaki-pakinabang ang tungkulin, malaki ang hinihingi nito sa mga nagsasagawa nito. Isa sa mga pangunahing hamon na kinakaharap ng mga master teacher ay ang paghahanap ng balanse sa pagitan ng kanilang mga profesional na responsibilidad at personal na buhay. Ang trabaho ay nangangailangan ng napakaraming oras at pagsisikap na kadalasan ay nag-iiwan ng maliit na puwang para sa pamilya. Maaari itong maging mahirap para sa marami dahil ang paggugol ng kalidad ng oras kasama ang mga mahal sa buhay ay napakahalaga. Bukod pa rito, ang workload ay hindi lamang tungkol sa pagtuturo. Ang mga master teachers ay nabibigatan din ng napakaraming mga kagyat na ulat at mga tungkuling administratibo na kailangang tapusin ng madalas sa parehong araw. Ang mga gawaing ito ay maaaring napakabigat at maaaring makapinsala sa kapakanan ng isang tao. Bukod dito, ang pagiging isang master teacher ay nangangahulugan na ikaw ay isang huwaran para sa iba pang mga tagapagturo. Ang posisyon na ito ay nangangailangan ng pagiging perpekto at isang mataas na antas ng profesionalismo sa lahat ng oras. Walang puwang para sa mga error na maaaring lumikha ng isang nakababahalang kapaligiran. Ang responsibilidad ay hindi tumitigil sa pagtuturo, umaabot ito sa pamamahala ng maraming subjects na maaaring humantong sa subject overload. Hindi lang nito pinapataas ang workload, kundi pati na rin ang pressure na gumanap ng maayos sa iba't ibang paksa. Kasama rin sa tungkulin ang paggabay at pagtuturo sa iba pang mga guro, paggawa ng mga gawain na karaniwang nakalaan para sa punong guro, at pagsali sa patuloy na pag-unlad ng profesional sa pamamagitan ng mga pagsasanay, seminar, at webinar, kadalasan tuwing katapusan ng linggo. Ang pangakong ito, sa profesional na paglago at pamumuno sa paaralan, ay nangangahulugan na ang buhay ng isang master teacher ay umiikot ng malaki sa kanilang trabaho. Nangangailangan ito ng sakripisyo ng personal na oras at sa maraming pagkakataon, humahantong sa pagiging pangunahing prioridad ng trabaho sa lahat ng iba pa. Sa kabila ng mga hamong ito at mas mataas na sweldo na kaakibat ng posisyon, nararamdaman ng maraming master teacher na ang kabayaran sa pananalapi ay hindi sapat na tumutugma sa workload at mga personal na sakripisyo na kinakailangan. Ang pagtaas ng sweldo, bagamat malaki, ay hindi palaging nababayaran sa nawawalang oras sa pamilya, sa stress, at sa napakaraming responsibilidad na kaakibat ng pagiging isang master teacher. Sa conclusion, habang ang tungkulin ng isang master teacher ay lubos na iginagalang at may kasamang maraming gantimpala, mahalagang kilalanin ang mga paghihirap at mga personal na gastos na nauugnay sa hinihinging posisyon na ito. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito.
Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.